Kung nagtiwalang yun sa inyo is mamahalin nyo, hindi nyo siya lulukuhin. Nasa company or wala naipon, konti lang. Kasi malit lang ang kita, ano mo yung talino kung wala kang diskarte, di ba? Nila yan. Yung pinagdaanan ninyo. Anong sikreto ng isang surgery? Ay yung pong wag kakalimot sa taas, tapos yun nga po yung pagkikisama. Tapos yung laging hindi ka masyadong sa mga tao, kumbaga, tapos yung sa pagtulong mo sa yun lang po yung sikreto. At ang Panginoon Diyos ang bahala na magbalik ng sa Mula nung bata po ako, wala akong natikman na magandang buhay. Puro kahirapan na ang aking naranasan na Tapos po, nung ako po ay umalis sa amin sa Pangasinan, lumayas kasi yung buhay, walang makain. Kaya sumukal po ako na umalis sa aming probinsya pumunta po dito sa Maynila. Pero ilan kayo magkakapatid at anong trabaho ng mga magulang ninyo sa Pangasinan? Matagal po kami hindi nakita ng mga magulang ko. Dahil nung ipinanganak po kami, nawala na po yung mga magulang namin. Pinabayaan po kami. Ilan kayo magkakapatid? 3 po. Self-study ang ginagawa nyo, sariling pagsisikap para matuto. Binubuli ba kayo dati nung bata kayo? Ay, oo, may po. Anong ginagawa sa inyo? Kasi minsan nung grade 1, pagpasok ko ng grade 1 ay pag walang chinilas, binubuli, ay walang chinilas, walang ganyan, napasok wala namang pambayad sa school, walang ay iniiyak ko na. Tapos yung pagdating ng yung recess kung tawagin sa probinsya, nagtatago na lang po ako kasi wala akong makain kumbaga yung mga kaklase ko kumakain, ako nakasilip. Ano pong nangyari? Paano kayo nakapagtrabaho? Paano nyo na binuhay ang sarili ninyo? Ganyan po yun sir, 6 na taon po ako, karating po ako ng Luton, alam niyo po siguro yung Luton, doon po ako namulot ng mga basura, natulog sa mga bangki-bangkita, naranasan ko rin pong namunas ng mga paanan ng mga pasahero po. Kasi naisip mo mahirap yung buhay, ba't mo pa sisirain yung buhay mo, di ba? Tinuloy ko yung paghahanap buhay. Pagdating ko po ng Laguna, namili po ako ng bote. Yung karton. Doon po ako, yung karton na yun po yung bahay ko talaga. Kung saan ako abutin ng gabi, doon din ako matulog sa loob ng tubuhan, doon po yung aking buhay na naranasan. Anong taon po yan? 1998? 1996 hanggang 2004 na may 5 akong bote. 1998 at ilang taon kayo niyan that time? Nasa 15 nata 17 yun. Sino yung mga nakasama nyo ng mga panahon na yun? Madami po, mga bata din po na batang lansangan din na kumbaga wala din siya kumbaga sila po yung nakakasalamuha ko. Sa madaling salita, Sir Jerry, naging palaboy kayo? Opo, yun nga po, naging palaboy po ako, lansangan. Kung saan nabuti ng dilim, doon natutulog. Nung ako'y malaki na po ako, nag-drive po ako may matandang umano sa akin na sabi nung matanda na balang araw, para hindi ka maging pahinante, mag-aral ka magmaniho. Ganun sabi sa akin. Tapos natuto ako, yun, nung natuto ako, nagmaniho ako ng bus, dami kong nakaipon po ako. Sa pag-iipon po, tulad ng wag po kayong magbibisyo, wag kayong yung bibilin yung mamahalin na gamit or para makaipon, yun po. Tapos pag kumita kayo ng kundi, itabi niyo yung kalate, panggastos niyo. Anong taon niyo nakilala ang may bahay ninyo po? Dati akong driver po ng bus, company bus po. Sila po yung aming empleyado. Doon ko po nakilala yung misis ko. Dati po siyang empleyado ng Samsung. Ako po yung driver nila. Nagsasama kami pag sa hirap na ginawa. Wala pa kaming hindi pa kami nagnegosyo. Kaya yun, ang kunting huwag mawawala ng pag-asa hanggat nabubuhay. Before pandemic, nag-decide kayo magnegosyo? Opo. Ano yung company na yon? Interfield Laboratories. Ano ang negosyo niyo doon sa Interfield? Isa po akong provider ng shuttle. Nakilala ko po yung may-ari ng Interfield. Kumbaga, pinag-drive ko po siya. Wala pa ako noon. Pinag-drive ko papuntang Baguio.
nung pagbalik ko, kinausap po ako nung may-ari ng Interfield na, Jerry, ikaw ay may pusong tutulungan kita, sabi niya lang. Bibigyan kita ng opportunity na ikay magkaroon para yung mo kasi nakikita ko sa'yo, kunting sahod mo, ibinibigay mo sa tao, itinutulong mo. Isan, magkano ibinibigay mo ba sa pamilya mo? Pag may natira sa akin, sir, na konti, yun, ibinibigay ko sa tinutulong ko. Sabi niya, sige, bibigay kita ng opportunity. Gagawin kitang ng shuttle. Parang maluwag sa dibdib at puso pagiging nakakatulong sa tao. Kumbaga, tsaka maluwag ang kita, maluwag ang hanap buhay, maluwag ang pasok ng pera, pagiging nakakatulong sa kapwa. Okay ng break sa mga Okay, binigyan po ako. Naging po ako, unang-una, nag-umpisa kami sa 15 sasakyan muna. Ang isa ngayon ay nasa 30 na siguro, yung yan. Yung siyam lang ang nakin doon, yung 30, yung 21, so 10 sa akin. Pero kumikita ko sa 21 na yan. Marami na po, maraming nanalo na akin. Pero hindi ako tumitigil sa Kasi pag sabi nga pag ikay niloloko, yung balik naman sa'yo, napakadami. Ano nararamdaman mo? Paano nyo hinahandle yung ganun nga po na sabi ko po, kapag naman niloko ko ang taong ko, Diyos nang bahala sa'yo, kumbaga, patawarin niyo po siya at baka hindi niya po alam ang ginagawa niya, kaya naloko siya ng isang tao. Dahil mula nung walang-wala ko, diyan ako kumapit. Saka po, sir, hindi nyo maalala, may nabalitaan po kayong yung niratrat dyan sa, matagal na. Ako po yung niratrat dyan sa may Ulango. Na namatay po yung dalawang pamangkin ko. Ako po yung natira na, siguro, may plano pa ang Diyos na, gutay-gutay yung damit ko. Pinatanda ko na rumalay, hindi ako, So bago ka nag-service, nag-shuttle, nag-scrap ka muna? Nag-scrap po muna ako. Gaano katagal yung scrap business? Matagal po, sir. Kasi nagbuti ako noon, di ba? Mga 10 years ako nagkaroon na scrap. Hindi, nagtulok ng buti. Tapos, natutunan kong mag-bidding. Ngayon, may nasagasaan akong mataas ng tao. Yun, yung nangyari. Experience ang unang-unang dyan, na tapos mga iba nga, hindi na sila naniniwalang tapos ka ng college. Kasi yung pagsusulat mo, parang college na tapos, yung pagbabasa, pag-i-English, tapos yung pag nakaharap ko sa para ako tapos na experience. Kailangan maging tapat ka sa batas. Kasi pag mandadaya ka sa buwis, bandang huli, pag nakitang nandaya ka, lahat ng babawiin yan, sisingilin sa'yo. Kaya kailangan patas ka sa batas. Unang-una po, pinapasalamatan ko po yung may-ari ng Interfield po. Saka po yung mga nakasama ko po sa NGOs at lalo-lalo din si Honorable Judge Glinda Ramos na siyang naka-ano rin po sa akin. Papasalamat po ako sa kanila. Proud po yung anak ko kasi nakikita niya yung 10 years old lang yung nakikita niya na Kumbisa nagtatanong nga, saan, ba't galing ka trabaho, ba't saan pupunta mo? Sa mga bantimhayan, opo. Hindi ka ba napapagod, daddy? Sabi niya, hindi. Kasi pag tumutulong ka sa kapwa mo anak, sabi ko, sana nawawala yung pagod mo, kumbaga sumasaya ka. Mga naluluging negosyante po, pumarehas po sila, magbayad ng tama, magpasahod ng tama, para po, bumalik yung ng Panginoon Diyos sa kanila.